life. Sa laruan ni Jane. Ay, kaya pala na. Nakita na ano ba, naglaro. Mga ka-Republic, heto na ngayon si Scottie Thompson nagpapasarap sa probinsya. Matapos itarak ang 3-point shot na pumitas ng panalo sa Christmas Day Clasico, agad lumipad patungong Davao ang Ginebra Star kasama ang kanyang pamilya. Naisip natin habang nagsasaya ang mga Ginebra fans ay nagmumukmuk naman ang mga Ginebra haters. At heto naman si RJ Abarientos, ang kakutsaba ni Scottie na nagbigay sa kanya ng assist para paiyakin ang hotshots. Naisip din natin ano kaya ang naging pakiramdam ni Johnny Abarientos na mismong pamangkin niya ang bumigo sa kanyang team. Ready na ako sa laban namin ni Tito. So, mag-jersey ka na, babantayan kita mamaya. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kasabay ang libu-libong nanood ng Christmas Day Manila Clasico papalabas ng Araneta Coliseum, di magkamayaw sa tuwa ang mga Ginebra fans kasama na ang inyong lingkod. Talo na, nanalo pa. Ito ang nangingibabaw na tema ng kwentuhan kasabay ang pagbibigayan ng high fives. Talo na, nanalo pa. Sa totoo lang, iyon naman talaga ang diwa ng Never Say Die. Yung hopeless na pero sige lang, laban lang. Habang hindi pa tumutunog ang final buzzer, buhay pa ang pag-asa. Hindi naman 24 minutes or 36 minutes lang ang isang buong laro. 48 minutes yan, kung saan ay pinaka-importante ang 12 minutes ng fourth quarter. Buong first half hanggang midway of third quarter ay kontrolado ng Magnolia ang buong laban. Laging naghahabol ang Ginebra. Parang napaghandaan talaga ni Chito Victolero ang galaw ng Gin Kings at sa maagang parte ng laro ay kitang-kita natin ang defensive schemes na una nang sinabi ng Magnolia coach na inihanda na raw nila para kay Justin Brownlee. Basta hawak ng Ginebra import ang bola, ready na agad ang dodoble at pag nag-dribble si JB, lalapit agad ang help defense para ipasa nito ang bola. Hanggat maaari ayaw nilang magkaroon ng momentum ang Ginebra import. To make the long story short, sa first half ay kuhang-kuha ng hotshots ang numero ng Gin Kings. Kaya nga natambakan sila 76-54 sa kalagitnaan ng third period. Ngunit sa quarter ding ito, nagsimulang gumanda ang opensa ng mga magalak. Sa kanyang unang Manila Clasico at Christmas Day Clasico pa man din, unti-unting ibinalik ni RJ Abarientos sa laban ang Gin Kings. Sa first half ay umiscore lang siya ng 3 points, ngunit nagbuhos siya ng 17 puntos dito sa second half. Nakahabol ang Ginebra na bura ang 22 points na lamang ng hotshots at lumamang na sila sa isang 3-point shot ni Justin Brownlee. Ngunit isang matibay na kupunan din ng Magnolia. Naipit ng double team si Ricardo Ratcliffe, ngunit nakita nito ang kakamping si Rome De La Rosa na kumat from the left kaya naipasa niya rito ang bola para sa isang short stub. Kaya nagtay sa 92 all. At dito lumabas ang heroics ni RJ Abarientos at Scottie Thompson. Siyempre sa tulong din ni Justin Brownlee. Si RJ ang nag-issue ng assist kay Thompson sa left corner, ngunit hindi maiiwan si Thompson na walang bantay, kundi nag-aalala ang hotshots defender na baka malibre rin ang Ginebra import. Dahil kay JB, nakalimutan nilang nakapwesto na si Scottie Thompson sa isang spot na maraming beses nang ginamit nito para sa mga ganung pagkakataon. Sabi ni RJ pagkatapos ng laro, it's Christmas at gusto raw ng lahat na umuwing winner, pati raw ang kanyang Tito Johnny. Espesyal daw ito sa kanya dahil ito ang kanyang unang Manila Clasico at nasa kabilang side pa ang kanyang tito, kaya sobra raw itong espesyal. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong ma-interview si Flying A. Gusto sana nating itanong ano ang kanyang naramdaman na mismong pamangkin niya ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Para sa kanyang team, tiyak na naging malungkot si Johnny A. Pero sure din tayo na masaya siya sa gumagandang takbo ng karir ng kanyang pamangkin. Ikinuwento rin ni RJ bago ang Christmas Day Clasico ay nagkausap sila ng kanyang Tito Johnny. Lagi raw nakasuporta sa kanya si Flying A, parang tatay ang turing niya rito.
Lagi raw siya nitong ginaguide at nagpapasalamat siyang lagi itong nakasupport sa kanya. Katunayan, si Johnny Abarrientos ang umattend sa rookie draft proceedings nung gabing mapik ng Ginebra sa number 3 si RJ Abarrientos dahil noon ay kasama siya ng Strong Group Athletics sa Jones Cup na ginaganap naman noon sa Taipei. At sa pangalawang PBA conference ni RJ Abarrientos, siya ang naging susi para biguin ang kanyang Tito Johnny sa isang edisyon ng Manila Clasico. At tungkol naman kay Scottie Thompson na nagtarak ng 3-point shot na dumurog sa puso ng mga Ginebra haters, dinaan niya sa biro ang kasiyahang idinulot ng kanyang corner 3. Ayaw na raw kasi niyang magkaroon ng overtime. May flight daw sila 11:45 PM. Pag nag-overtime, malilate daw sila. For sure, isa itong masayang Pasko para sa buong team ng Ginebra at sa milyon-milyon nilang mga tagahanga. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jane Manangkil, mula naman dyan sa Naik, Cavite. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Jerome Firanco, yes, congrats sa team natin. Salamat din sa panonood mo, Idol. At sa iyo rin, Rodelio Arandia, mula naman dyan sa Limay, Bataan. Shoutout, Merry Christmas sa iyo. Sa iyo rin, Herminia Balingit, yes, congrats, napakagandang papasko sa atin. Sa iyo rin, Corazon Alberto, yes, naging masaya ang Pasko nating lahat. Sa iyo rin, shout out, Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Ingat ka dyan, Idol. Shout out sa iyo. Merry Christmas. At sa iyo rin, Abraham Portillo. Merry Christmas din sa iyo, Idol. Ginebra ang hari, sabi niya. At sa iyo, Efren Mendoza Kabayan. Maligayang Pasko sa iyo. Sa iyo rin, shout out, Estrella Mercurio, bote nga sa mga haters, sabi niya. At sa iyo, Cecilia Tenorio, shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.